Magandang araw po sa inyo. Narito po ang bagong video na maaari ninyong pagkuhanan ng ideya sa pagpapagawa ng inyong bakod. Panoorin nyo po hanggang dulo para malaman kung ano-anong materyales ang kakailanganin at kung magkano ang magagastos sa pagpapagawa ng ganitong disenyo ng bakod. Ang bakod nga pala na ito ay may taas na 2.5 meters mula sa natural na lupa. Kung gusto ninyong 2 meters o 3 meters, pwede rin. Yun ay depende sa kagustuhan ninyo para sa inyong bakod. Pwede rin ninyo lagyan ng combat wire, barbed wire at iba pa sa itaas para sa dagdag na proteksyon at seguridad. Ang sukat nga pala ng kabuuan ng babakuran ay 100 square meters. Kaya kung may lote kayo na 100 square meters, isa itong ideya para sa pagpapabakod ninyo. Ang bawat poste ay may sukat na 20 cm by 30 cm. Nasa 80 cm naman ang lalim ng pundasyon, bukod sa 10 cm na gravel beddings. 6 na 12 mm naman ang bakal sa bawat poste. 12 mm din ang gagamiting bakal para sa pundasyon na may 80 cm by 80 cm na sukat at 25 cm na kapal. Para naman sa wall footing, tatlong 12 mm ang gagamitin. May sukat naman itong 40 cm by 25 cm. D5 naman ang hollow blocks na gagamitin. At ang spacing ng horizontal at vertical bars ay every 60 cm. May sukat naman na kasing lapad ng D5 na hollow blocks ang biga sa itaas at ang lalim naman nito ay 30 cm. Dalawang 12 mm ang bakal nito. Para sa kabuuan ng 100 square meters na lote na may ganitong disenyo ng bakod, makakagamit tayo ng 159 bags ng semento. Andyan na yung buhos sa pundasyon, poste at biga. Andyan na rin yung hollow na gagamitin para sa sintada o CH belaying at yung gagamitin din para sa palitada o plastering. 7 cubic meters naman para sa buhangin. Usually, ang isang elf ay may 2.2 cubic meters na capacity. So, mga 3 loads ng elf ang kakailanganin natin para sa buhangin na gagamitin sa buhos at asintada. Samantalang, 2.2 cubic meters naman para sa white sand o yung buhangin na ginagamit sa palitada o plastering. Mga isang load ng elf naman ang kakailanganin. Para sa graba naman, yung crush, 3/4 ang size, makakagamit tayo ng 10 cubic meters o mga 5 loads ng isang elf. Dumako naman tayo sa asintada. Makakagamit naman ng kabuuan na 560 pieces na D5 na hollow blocks. Kahit nga pala sa D4, D5 o D6 na hollow blocks ang gagamitin ninyo, ganun pa rin ang dami na kakailanganin dahil sa kapal o thickness lamang sila nagkakaiba. Para naman sa bakal, makakagamit tayo ng 84 pieces na 10 mm at 128 pieces na 12 mm. Ang 10 mm ay ginagamit para sa ties, stirrups at dowels. Samantalang ang 12 mm naman ay para sa vertical bars ng poste, bakal ng pundasyon at biga. Dumako naman tayo sa itaas na parte ng bakod. Makakagamit ng 49 pieces na 1x2 na GI tubular ang ganitong disenyo. Kung gusto nyo ng stainless at may budget kayo, mas maganda dahil yon ay di kinakalawang. Kapag gumamit naman kayo ng GI tubular, siguraduhin na name-maintain ninyo para humaba pa ang lifespan nito. Para naman sa gate, 10 pieces naman na 2x3 GI tubular ang kakailanganin. Again, kung gusto nyo ng stainless, mas maganda. Gagamit naman tayo ng 2 pieces na flat bar na 1x1/4 para sa suporta ng wood plastic composite o WPC na disenyo sa gate. Samantalang 12 pieces naman na WPC ang magagamit para sa ganitong disenyo. Para naman sa pintura, makakagamit ng 2 galon na epoxy primer with catalyst para hindi kalawangin ang mga welding joints sa tubular at 1 gallon thinner. Narito ang breakdown ng mga materyales na magagamit. Ang kabuuang materyales na magagastos para sa ganitong disenyo ng bakod ay 142,687 pesos. Ang consumables ay ang mga GI wire na number 16 o mas kilala na alambre, cutting disc, grinding disc, welding rod, brush at iba pa. Tandaan na ang presyong ito ay maaaring magbago depende sa supplier ng materyales, location ng site o ng project, contractor na makakausap ninyo, panahon at iba pa. Ito ay estimate lamang, maaaring tumaas o bumaba pa. Paalala lang din, ang mga sukat, materyales at design na gagamitin ay nakadepende sa klase ng lupa na meron kayo. Kaya bago kayo magpaumpisa ng inyong bakod ay mainam na ipasuri at ipadesign ito sa mga professional dahil sigurado ako na gusto ninyo ng bakod na pangmatagalan bilang proteksyon at magbibigay kagandahan para sa inyong ari-arian. Kung nagustuhan mo ang aking video, paki-like and follow na rin para updated ka palagi. Maraming salamat po.